Let's open the Bible, Acts chapter 7. Buksan po natin sa Biblia, Mga Gawa po, Kapitulo 7. Acts chapter 7, verses 37 and 38. Mga Gawa po, Kapitulo 7. 37 and 38. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito ang Moises na nagpasabi sa mga anak ni Israel, pipili para sa inyo ang Diyos na isang propeta mula sa inyong mga kapatid, gaya ng pagpili niya sa akin. Ito'y yaong naroon sa kapulungan ilang mga anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga ninuno. Tumanggap siya ng mga buhay na aral upang ibigay sa atin. In these two verses, we can see the most important topic, two topics in the Bible. Mula po sa dalawang versikulo na to, makikita po natin yung dalawang mahalagang paksa sa Biblia. Most important two things in the Bible are Jesus Christ and the church. Yung dalawang napakahalagang bagay po na nasa Biblia ay tungkol kay Jesus at yung sa church. So verse 37, this is that Moses who said the children of Israel, the Lord, your God will raise up for you a prophet like me. Ito ang Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, pipili para sa inyo ang Diyos na isang propeta mula sa inyong mga kapatid, gaya ng pagpili niya sa akin. Israelites were slave in Egypt. Yung mga Israelita po, sila po'y alipin sa Ehipto. And they are saved by Moses. At sila po'y iniligtas ni Moises. At the time, God promised, like a Moses, God will send the one prophet. Sa panahon po na yon, kung gaya nangako yung Diyos na gaya ni Moises, pipili yung Diyos na isang propeta. In English version, a prophet is the capital letter. Yung sa English version po, yung propeta po ay yung letter P po, malaki pong letra. So this prophet, like a Moses, which God promised, is Jesus Christ. Kaya ito pong propeta na ipinangako ng Diyos na gaya ni Moises ay si Jesucristo. Jesus Christ came to this world to save all sinners. Si Jesucristo po ay pumarito sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan. And after Exodus, Israel people stayed in the wilderness for 40 years. At pagkatapos ng Exodus, yung mga Israelita ay nanatili sa ilang sa loob ng 40 taon. The verse 38, it's called the church in the wilderness. Sa verse 38 po, tinutukoy po nito ay yung church sa ilang. The congregation in the wilderness. In another version, church in the wilderness. Yung ito pong kapulungan sa ilang, ito po ay sa ibang version po ay iglesia sa ilang. So what is the most important topic in the Bible? Kaya ano ba yung napakahalagang paksa dito sa Biblia? Jesus Christ. Si Jesucristo. Without Jesus Christ, nobody can get salvation. Kung wala po si Jesucristo, walang sino man yung maliligtas. And what is the second important topic in the Bible? At ano naman po yung ikalawang mahalagang bagay o paksa sa Biblia? That is the church. Yun po yung church. Because since we get salvation, without the church, we cannot grow up, we cannot be guided, and we cannot bear the fruits. Dahil kung simula po nung naligtas po tayo, kung wala po yung church, hindi po tayo lalago, hindi po tayo magagabayan. So since Israel people get out of the Egypt until they enter the land of Canaan, they stayed in the wilderness. That is the shadow of the church. Kaya simula po nung makaligtas po yung mga Israelita sa Ehipto, sila po yung nanatili sa ilang, yun po yung kumakatawan sa iglesia. Since we get salvation, until we go to heaven, we have to stay in the church. Simula nung naligtas po tayo, bago po tayo makapunta po sa langit, dapat po tayong manatili sa church. So today, we're gonna study the church in the wilderness. Kaya ngayon po pag-aaralan po natin yung kapulungan o yung church sa ilang. There are so many shadows of Jesus Christ in the Bible. Napakarami pong anino ni Jesucristo sa Biblia. Because that much Jesus is important. Dahil ganun na lamang po kahalaga si Jesus. And also, there are so many shadows of the church in the Bible. Gayon din po, napakarami pong anino ng church sa Biblia. Because church is also very important. Dahil yung iglesia po ay napakahalaga din. So if we don't know the church, our Christian life cannot grow up. Kaya kung hindi po natin alam yung church, yung ating pong buhay Kristiyano ay hindi lalago. Without knowing the church, we cannot bear the fruits. Kung hindi po natin alam yung church, hindi po tayo mamumunga. If we don't know the church, we can make a big mistake in the church. Kaya kung hindi rin po natin alam yung church, makakagawa po talaga tayo ng malaking kasalanan sa church. So that's why the Bible always emphasizes Jesus Christ and the church. Kaya nga po palagi pong
ibinabahagi po ng Biblia yung tungkol kay Jesus at sa church. So John chapter 15 says, Jesus is in the church. Sa John chapter 15 po, sinasabi nito na si Jesus ay nasa church. That is a vine tree. Yun po ay yung ubas. And each one of us, the saved person, is the branch. Yun po yung puno ng ubas. At bawat isa po sa atin ay yung sanga. So if the saved person depart from the church that Jesus stay, we cannot bear the fruits and we will dry it up. And the people will bring us to be born. Kaya nga po, kung bilang mga ligtas na tao at hindi po tayo mananatili po sa church, tayo po ay manunuyo at tayo po, yung mga tao po ay dadalhin tayo sa pagkasunog. The 1 Timothy chapter 3 verse 15 says, the church is the house of God. Sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15 po, sinasabi po na yung church ay tahanan ng Diyos. You came from your house. Di ba po, galing kayo sa bahay ninyo? And you will go back to your house. At babalik kayo doon. You stay in your house. At mananatili kayo sa bahay nyo. So God stay in His house, the church. Kaya yung Diyos po, nananatili po siya dito sa tahanan niya, yung church. 1 Corinthians chapter 11 says, the church is the body of Christ. At sinasabi rin po ng unang Korinto, Kapitulo 11, na yung church ay katawan ni Kristo. Head of the church is Jesus Christ. Yung ulo ng iglesia ay si Jesus. That's why whatever God command, the church obeys. Kaya ano man po yung iutos ng Diyos, dapat sumusunod yung church. And Galatians chapter 4 verse 26 said, the church is the mother. At sa Galatia Kapitulo 4, versikulo 26 po, sabi dito na yung church ay ina. So when we stay in the church, we are like staying in the bosom of God, bosom of the mother. Kaya kapag nananatili po tayo sa church, gaya po nito nananatili po tayo sa tiyan ng ating nanay o sa tiyan po ng Diyos. And Luke chapter 10 says the church is like an inn. At sa Lucas Kapitulo 10 naman po, yung church daw po ay gaya ng isang bahay panuluyan. So even though we hurt mentally and physically and spiritually, we can be healed in the church. Kaya bagaman tayo po'y nasaktan mentally, spiritually, o kaya physically, sa pamamagitan po ng pananatili sa church, tayo po'y gagaling. So there are so many shadows about the church. Kaya napakarami pong anino tungkol sa church. Today, we're gonna learn about the church through the church in the wilderness. Kaya ngayon po, pag-aaralan po natin yung mga aral sa kapulungan o sa church sa ilang. Here is Egypt. Narito po yung Ehipto. And here is the land of Canaan. At yung lupain ng Kanaan. After Exodus, Israel people stayed in the wilderness. Pagkatapos po ng Exodus, yung mga Israelita po ay nanatili sa ilang. In the wilderness, the life in the wilderness is called the church in the wilderness. Kaya yung buhay po nila dun sa ilang, tinatawag po ito ng iglesia sa ilang. So first, who stayed in the wilderness? Una, sino po ba yung mga nananatili sa ilang? Who can be the member of the church? Sino ba yung pwedeng maging miyembro ng church? First, they experienced the blood of the lamb. Una po, dapat naranasan po nila yung dugo ng kordero. When Israel people stayed in the Egypt, they became slaves. Nung nanatili po yung mga Israelita sa Ehipto, sila po yung naging alipin. Moses says, let my people go. Sinabi ni Moises na, palayain mo yung aking mga tao. But Pharaoh didn't allow. Pero yung Parao po, hindi po niya pinahintulutan. Actually, Egypt is the shadow of the world. Pharaoh is the shadow of the Satan. Sa katunayan, yung Ehipto po ay kumakatawan sa mundo at si Parao naman po ay kumakatawan kay Satanas. So Satan doesn't want the people to follow Jesus and get salvation. Si Satanas po, ayaw po niya na yung mga tao ay sumunod kay Jesus at maligtas. So God brought to the 10 plagues. Kaya nagpadala po yung Diyos ng 10 salot. The last one is killing the firstborn babies. Yung pinakahuli po doon ay yung pagpatay sa pangapanganay na bata. But only way to avoid the God's judgment is killing the lamb and put the blood on the doorpost. Ngunit para po makaltakas mula po sa sumpa na ito, kailangan po nilang pumatay ng isang kordero at ipapahid po yung dugo sa may pintuan. God said, when I look at the blood, I'll pass over. At sinabi ng Diyos na kapag nakita niya yung dugo, siya ay lalaktawan niya iyon. So it means instead of a man, whoever who is supposed to die in this house, the lamb is dead. Ibig sabihin po nun na imbes na yung tao na nasa loob ng bahay na yun yung namatay, yung kordero po yung namatay. That's why God passed over this house. Kaya nga po, nilagpasan po ng Diyos yung bahay na yun.
the 1 Corinthians chapter 5. Let's look at the 1 Corinthians chapter 5. Tignan po natin sa unang Korinto, Kapitulo 5, 1 Corinthians chapter 5, verse 7. versikulo 7 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa, kung paanong kayo ngayon walang pampaalsa, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa ay naialay na. Who is the Passover lamb? Kaya sino po ba yung kordero ng Paskwa? Sino po? Jesus Christ. Si Yeso Kristo po. Jesus Christ, our Passover, was a sacrifice for us. Si Kristo, ang kordero ng ating Paskwa, ay naialay na. So like a lamb died for the people, Jesus shed the blood and died for all sinners. Kaya gaya ng kordero na namatay para sa mga Israelita, si Yeso Kristo po ay nagpadanak ng dugo para po sa sa lahat ng makasalanan. So those who realize the true meaning of the blood of Jesus Christ, why Jesus shed the blood, why Jesus died on the cross, those who really understand this meaning, they can be the member of the true church. Kaya yung mga tao po na nakakaalam ng kahulugan kung bakit namatay si Yeso Kristo sa krus at nagpadanak ng dugo, yun lamang po yung mga taong may karapatan na maging bahagi ng church. So the 1 Corinthians chapter 1 says, the church is not the building. Kaya sinasabi po ng unang Korinto Kapitulo 1 na yung iglesia ay hindi po gusali. Here is a very nice building having the cross. Ito po ay napakagandang gusali na meron pong krus. So many people gathered. At napakarami pong tao yung nagtitipon. They wear the nicely. Sila po'y may suot na napakaganda. They brought to the Bible. Sila po'y may dalang Biblia. And they praise the Lord. At kanilang pinupuri yung But Diyos. all of them are not saved. Ngunit lahat po sila ay hindi ligtas. It cannot be the church. Hindi po ito matatawag na church. If they really don't know the meaning, true meaning of the blood of Jesus Christ, they cannot be the member of the church. Kung hindi po nila alam yung tunay na kahulugan ng dugo ni Yeso Kristo, hindi po sila maaaring maging parte ng church. The only those who realize the meaning of the blood of Jesus Christ, those who get salvation, can be the church. Yung mga tao lamang po na nakaunawa ng kahulugan ng dugo ni Yeso Kristo at yung mga naligtas, yung maaaring maging parte ng church. Then who can be the member of the church in the wilderness? Ngayon, sino naman po yung maaaring maging miyembro ng church sa ilang? They experience the blood of the Lamb and then they pass the cross over the Red Sea. Kanila pong naranasan yung dugo ng kordero at sila po'y tumawid na mula sa dagat na pula. That is the shadow of baptism. Ito naman po yung anino ng bautismo. Let's look at the 1 Corinthians chapter 10. Tignan po natin sa unang Korinto, Kapitulo 10. 1 Corinthians chapter 10, verse 1 and 2. Unang Korinto po, Kapitulo 10, versikulo 1 at 2. Would you read? Verse 1, mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. Verse 2, at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. All passed through the sea. The Israelites passed through the Red Sea. Lahat ay tumawid sa dagat. Kaya lahat ng mga Israelita ay tumawid mula sa dagat. Then verse 2, all were baptized into the Moses in the cloud in the sea. It means that's the shadow of baptism. Versikulo 2 po, at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. Ibig sabihin po, kumakatawan po ito sa bautismo. After we get salvation, we have to receive the baptism. Pagkatapos po ng kaligtasan, dapat po tayo makatanggap ng bautismo. What does it mean? Ano po ibig sabihin nun? It means when we go down to the water, under the water, it means we die with Jesus. Ibig sabihin po, nung tayo po'y nilubog sa ilalim ng tubig, tayo po'y namatay na kasama sa Jesus. It means I'll not live for myself and other things. Ibig sabihin, hindi na ako'y namubuhay para sa aking sarili at para sa iba. When we come out of the water, it means we are resurrected with Jesus. At sa atin naman pong pag-ahon mula po sa tubig, ibig sabihin po, tayo po'y nabuhay ng muli kasama sa Jesus. It means our new life starts. Ibig sabihin, yung ating bagong buhay ay nagsimula na. So who can be the church? Kaya sino ba yung maaari maging church? Those who really get salvation and those who decide to follow Jesus. Yung mga tao pong tunay na naligtas at yung mga taong nagpasya na sumunod kay Jesus. Pastor,
I don't receive the baptism yet. I'm not a church. Ay, pastor, hindi pa po ako nababautismuhan, hindi pa ba ako parte ng church? No, if you already decide to follow Jesus, that's the meaning of the baptism. Hindi po. Yung ibig sabihin po ng bautismo ay kung ikaw talaga ay tunay ng sumunod kay Jesus. So this is very natural. When we realize the meaning of the blood of Jesus Christ, it's very natural to decide to follow Jesus. Sa katunayan po, kung atin po talagang tunay na naunawaan yung kaligtasan, natural lamang po na tayo po talaga ay magpapasyang sumunod kay Jesus. What's the difference between animals and human? Ano ba yung pinagkaiba ng hayop sa tao? Human knows the grace and the love. Yung tao po, alam po nila yung biyaya at yung pag-ibig. They want to pay back. Gusto po nilang suklian yun. That's why when we really realize the love of Jesus, naturally we want to pay back His love. Kaya nga po kung atin na pong naunawaan yung pag-ibig ni Jesus, gusto po talaga natin itong suklian. Naturally, we want to follow Jesus. Kaya natural lamang po na gustuin nating sumunod kay Jesus. That's the meaning of baptism. Yun po yung kahulugan ng bautismo. And who can be the member in the church of the wilderness? At pangatlo, sino naman po kaya yung maaaring maging miyembro ng iglesia sa ilang? They have to gather. Gathering. Dapat po silang nagtitipon-tipon. If they stay alone, they cannot be the church. Kung nananatili po tayong mag-isa, hindi po tayo matatawag na church. So, for example, most of them are not saved people. Halimbawa po, halos lahat ng nandito ay hindi po ligtas. And I stay alone with them. At nanatili akong mag-isa kasama nila. Then it cannot be the church. Kung gayon, hindi po ito matatawag na church. Oh, Pastor, here are 3 people. Pastor, 3 kami dun. And they are 3,000 unsaved people. At may kasama kaming 3,000 hindi ligtas na tao. They always gather together. At palagi sila nagtitipon-tipon. What do you think? Is the church or not? Tingin niyo po, church ba to o hindi? It's hard to call the church. Mahirap pong tawaging church yung bagay na to. For example, you go to the beach. Halimbawa po, pumunta po kayo sa beach. Dagat. Dagat. And there are a lot of sand. At napakarami pong buhangin. Buhangin. Buhangin? Apat. Mga buhangin. But if you check, there is a sand gold. Kung susuriin niyo po to, meron po talaga ditong gintong buhangin. Tama po ba? Very little sand gold in the buhangin, mga buhangin. Meron po talagang mga maliliit na ginto sa mga buhangin. Like this. Then when you call this one, you call the gold or buhangin? Kung tatawagin po natin to, tawag ba natin dito buhangin o ginto? Buhangin, because most of them, buhangin. Buhangin po kasi halos lahat na narito ay buhangin. Then somebody collect this sand gold and gathered. At may isang pong tao na kinolekta lahat po ng buhangin na ginto na ito at kanya pong tinipon. Then ginto or buhangin? Ngayon, ginto ba o buhangin? Ginto, because they gathered. Ginto na po dahil sila ay pinagtipon-tipon. So in order to become a church, the most of the members in that church, in that gathering, must be saved people. Kaya nga po, para po matawag na isang church, dapat po halos o mas marami po sa isang pagtitipon na yon o sa church na yon yung ligtas na tao. Naintindihan po? So hopefully, we must understand how important the church is. Kaya umaasa po ako na higit po nating maunawaan kung gaano po kahalaga yung church. Because through church, God is working in this world. Dahil sa pamamagitan po ng tunay na church, kumikilos po yung Diyos sa church na ito. So the church is called the ecclesia. Kaya yung church po, tawag po dito ay ecclesia. Ecclesia means the group which God separated from the world. Yung ecclesia po, ibig sabihin nun ay yung samahan na inihiwalay ng Diyos sa sanlibutan. So if these members are mixed with the unsaved people and stay together, it cannot be the church. Kaya kung yung miyembro ng church ay nakikihalo sa sanlibutan, hindi po yun matatawag na church. When I meditate Acts chapter 19, I really
I was really moved. Let's look at the Acts chapter 19. Nung akin po talagang binulay-bulay yung Gawa Kapitulo 19, ako po talaga ay nahipo yung aking puso. Acts chapter 19 verse 8. Mga Gawa po, Kapitulo 19, versikulo 8. The men were about 12 in all, the verse 8. He went into the synagogue and spoke boldly for 3 months. This he is Apostle Paul. Siya'y pumasok sa sinagoga at sa loob ng 3 buwan ay nagsalita ng may katapangan. Ito pong siya ay si Apostol Pablo. In the third mission trip, the Paul went to the Ephesus. Nung ikatlong mission trip po ni Pablo, siya po ay pumunta sa Epeso. He taught the Bible for 2 years. Kanya pong ipinangaral yung Biblia sa loob ng 2 taon. And in the beginning, for 3 months, he taught the Bible. At sa pasimula po, sa loob ng 3 buwan, kanya pong ipinangaral yung Biblia. But most of them were not saved. Ngunit halos lahat sila ay hindi paligtas. Verse 9. Would you read? Verse 9, ngunit nang magmatigas ang ilan at ayaw maniwala na nagsasalita ng masama tungkol sa daan sa harapan ng kapulungan, kanyang iniwan sila at isinama ang mga alagad at nakipagtalo araw-araw sa bulwagan ni Tirano. Their heart is hardened. Yung kanilang puso po ay naging matigas. So multitude, the most of them were not saved. Kaya yung marami po doon, yung marami po sa kanila ay hindi po ligtas. That's why it's hard for God to work there. Kaya nga po, napakahirap na yung Diyos ay kumilos dito. So in the middle, the verse 9, he, Apostle Paul, departed from them. He departed from the multitude and withdrew the disciples. He gathered the few saved people. Kaya nga po, si Apostol Pablo po, kanya pong iniwan sila at isinama niya po yung mga alagad at itinipon-tipon sila. So he separated even though they are few, he separated the few saved people from the multitude, from the most of unsaved people. Kaya bagaman po kakaunti lamang po sila, kanya pong tinipon yung mga tunay na naligtas mula po sa karamihan na hindi po ligtas. Then he taught the Bible. At kanya pong itinuro yung Biblia. The verse 10, would you read? Verse 10, at ito'y nagpatuloy sa loob ng 2 taon, kaya't ang lahat ng mga naninirahan sa Asya ay nakarinig ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Then verse 20, pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa gayo'y lumago at lubos na naig ang salita ng Panginoon. Yes. So when the Apostle Paul separated even though they are few, separate the saved people from unsaved people, God was working through these saved people. Kaya nung inihiwalay po ni Apostol Pablo yung kakaunting ligtas na tao mula po sa karamihan, yung Diyos po ay kumilos kahit po sa maliit na bilang po na yun. Then so many people got salvation. At napakarami pong mga tao yung naligtas. So if we mix with the unsaved people, we cannot experience the work of God. Kaya nga po kung makikihalo po tayo sa mga hindi ligtas na tao, hindi po natin mararanasan yung pagkilos ng Diyos. Where is our Lord? Nasaan po ba yung Panginoon natin? Of course, God is everywhere. Yung Diyos po, tama po, yung Diyos ay nasa lahat ng God paligid. is in the saved people's heart. Yung Diyos din po ay nasa puso ng mga ligtas na tao. Because Ephesians chapter 1 says, when we listen the word of God and the gospel and when we believe it, Holy Spirit dwells in us. Dahil po sinasabi po ng Epeso Kapitulo 1 na nung ating pong narinig yung Ebanghelyo at ating pong sinampalatayanan nito at tayo naligtas, yung banal na Espiritu ay nananatili na sa atin. But where is the place that God most powerfully works? Ngunit saang lugar ba na yung Diyos ay mas malakas po siya na kumikilos o gumagawa? Ano po? Saan po? Saan po? Yes, church. God stayed in the church and worked so powerfully. Yung Diyos po ay nananatili sa church at mas kumikilos ng mas makapangyarihan. Let's look at the Exodus chapter 29. Tignan po natin sa Exodo, Kapitulo 29. Exodus chapter 29, verse 45 and 46. Versikulo 45 hanggang 46. Here is the reason why God brought out the Israelite from the Egypt. Ito po yung dahilan kung bakit po inilabas ng Diyos yung mga Israelita mula sa Ehipto. The verse 45, I'll dwell among the children of Israel and will be their God. Verse 45, ako'y mananahan sa gitna ng mga anak ni Israel at ako'y magiging kanilang Diyos. So why
did God save us? Kaya bakit ba tayo iniligtas ng Diyos? God wants to stay among us. Dahil gusto pong manahan ng Diyos sa atin. God wants to stay in the church. Gusto po ng Diyos na manahan sa church. And God teach His children and train children. And with these children, God wants to fight the spiritual fight. At yung Diyos po, kanya pong tinuturuan, sinasanay yung kanyang mga anak. At sa pamamagitan ng mga anak niya po, gusto niya po na makipaglaban sila spiritual. So verse 46, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto upang ako'y manirahang kasama nila. Ako ang Panginoon nilang Diyos. Yes. I may dwell among them. I'm the Lord their God. Kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain. There are so many people out of Egypt, the Israel. Napakarami pong mga tao na nasa labas ng Israel. But God didn't say, I'm their God. Ngunit hindi po sinabi ng Diyos na ako ay kanilang Diyos. When God stayed in the Israel people, God said, I'm their God. Nung nanatili po yung Diyos sa mga Israelita, sinabi po ng Diyos na ako yung kanilang Diyos. So we have to know, the church is the place for God to stay. Kaya dapat po nating maunawaan na yung church, ito po yung lugar na tinatahanan ng Diyos. That's why departing from the true church is departing from our Lord God. Kaya yung pag-alis po sa tunay na iglesia ay gaya po ng pag-alis sa tunay na Diyos. Let's look at the 2 Corinthians chapter 6. Tingnan po natin sa 2 Korinto, Kapitulo 6. 2 Corinthians chapter 6. 2 Korinto po, Kapitulo 6. Verse 16. Verse 16 po. Would you read? Anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. I'll dwell in them and work among them. God is staying in the church. Ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Yung Diyos po'y mananatili sa church. When we stay in the church, we walk with God. Kaya nung tayo po'y nanatili po sa church, gaya po ito na nagpaglakad kasama yung Diyos. And God said, I'll be their God and they shall be my people. At sabi ng Diyos na ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. So when we stay in the church, we become the people of God. Kaya nung nanatili po tayo sa church, tayo po'y naging parte ng bayan ng Diyos. The verse 17 and 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. According to the law of Israel, the touching the dead body is unclean. Ayon po sa kautusan ng mga Israelita na yung paghawak sa katawan ng bangkay ay kasalanan. So Bible says, come out from among them and be separate. Do not touch what is unclean. Sinabi po ng Biblia na kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Unsaved people are the spiritually dead people. Yung mga hindi po ligtas na tao ay sila po yung mga spiritual na patay na mga tao. So if we depart from the church and staying with the unsaved people and playing together and mixed together, that is unclean in the eyes of God. Kaya nga po kung tayo po hihiwalay sa church at tayo po makikihalubilo sa mga hindi ligtas na tao na makikipaglaro sa kanila, yun po ay karumihan sa harapan ng Diyos. Of course, in the wilderness, there were so many trials and difficulties. Tama po, sa ilang meron pong napakaraming kahirapan at mga pagsubok. Some people misunderstand. Maraming tao po na may maling pang-unawa. If the church is the house of God, there must be no problem. Iniisip nila na kung yung church ay tahanan ng Diyos, dapat wala ng problema. But look at the life of Israel people in the wilderness. Ngunit tignan niyo po o pagmasdan niyo po yung buhay ng mga Israelita sa gitna ng ilang. There are so many hardship and the problems. Nakaranas po sila ng napakaraming problema at mga kahirapan. Not the difficulties from
out of the outside of the Israel, even inside in Israel people, among Israel people, there must be problems. Hindi lamang po sila nagka-problema mula po sa yung mga tao na hindi parte ng mga Israelita, kundi maski po sa mga Israelita, meron po silang problema. Have you seen the documentary or long time ago I saw the one documentary. The name is In the Wild. In the wild. A man stay in the wild alone. And he showed how to survive. Sa mahabang panahon po, ako po yung nakapanood ng isang dokumentaryo na sa Indo-Wild po, na may isang tao na nanatili po sa kalagitnaan ng kagubatan. I forgot the exact name. Do you know? Anyone knows the exact title in the wild? No? In the wild po, yung nasa kalagitnaan ng kagubatan. Okay, anyway, if you get lost and stay in the wilderness, it's like a life in the wild, right? Gayun ba man, kung kayo po'y naligaw at nanatili po kayo sa ilang, gaya po ito ng pananatili sa kagubatan. Then what is the difference? Life in the wild and Israel people in the wilderness. Ngayon, ano ba yung pinagkaiba ng buhay sa kagubatan at yung mga Israelita sa ilang? What's difference? Ano po yung pinagkaiba? Whether there is a God or not. Yung pinagkaiba po nito ay kung kasama ba nila yung Diyos o hindi. Without God, staying in the wilderness, it's just like getting lost. Kung wala po yung Diyos, yung pananatili po sa ilang ay gaya ng pagkaligaw. They have to find how to survive. Kailangan po nilang alamin paano sila mabubuhay. But life in the wilderness with God, it's called the church in the wilderness. Ngunit yung buhay po sa ilang kasama yung Diyos, gaya po nito ng church sa ilang. So think about this. If in the church, if there is no God, it's just like a group of only people. Isipin niyo po ito, kung sa church po na ito ay wala yung Diyos, ito po ay samahan lamang po ng mga tao. The people jealous, people fight, people argue, so many problems. Nagkakaingitan yung mga tao, nag-aaway, nagtatalo-talo, napakarami pong problema. Then we cannot see any difference between the true church and any gathering of the people. Kung gayon po, wala pong pinagkaiba yung tunay na church at yung pagtitipon-tipon ng mga tao. If we don't look at God in the church, there are so many problems in the church. It's just the same with the other gathering. Kaya nga po, kung hindi po natin makikita yung Diyos sa loob ng church, gaya po ito ng pagsabi natin na parang wala naman itong pinagkaiba sa ibang pagtitipon. If we cannot see God in the church, we can think like this. Kung hindi po natin makikita yung Diyos sa loob ng church, ganito po yung kaisipan natin. But that is totally different between any gathering and the church, because in the church there is God. Ngunit malinaw po o labis na pinagkaiba po nito yung isang pagtitipon-tipon at yung pagtitipong kasama yung Diyos. So when Israel people stay in the wilderness, they thirst. Kaya nga po, kapag po yung mga Israelita ay nanatili po sa ilang, mauuhaw sila. Tama po ba? They were hungry. Sila rin po ay magugutom. They felt mainit. Sobrang init. At sila po ay maiinitan. They were tired. At mapapagod. So it means, even though they stayed in the wilderness, when they stayed in the wilderness, they experienced so many sufferings. Kaya nga po, kapag nanatili po sa ilang, sila po talaga ay makakaranas ng napakaraming kahirapan. Even though we stayed in the true church, there must be the trials and difficulties and misunderstanding. Gayun din po, kung tayo po'y mananatili sa tunay na church, meron din po mga kahirapan, pagsubok at mga hindi pagkakaunawaan. But we have to know, we have to believe that in the true church, there is God. Ngunit kailangan po nating malaman at sampalatayanan na sa totoong church, meron pong Diyos. That's why it's not any kind of the gathering. It's the church that God is dwelling. Kaya hindi po ito gaya ng ibang mga pagtitipon. Ito po ay church na tinitirhan ng Diyos. The Satan always try to put the doubt in our heart. Si Satanas po, palagi niya pong binibigyan ng pagdadalawang isip yung ating puso. Let's look at the Exodus chapter 17. Tignan po natin sa Exodo Kapitulo 17. Exodus chapter 17, verse 7.
Exodo Kapitulo 17, versikulo 7. Verse 7 is really work of Satan. Ito pong versikulo 7, talagang gawain ni Satanas. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tinawag niya ang pangalan ng dakong iyon na Masa at Mereba dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ni Israel at dahil kanilang sinubok ang Panginoon na kanilang sinasabi, ang Panginoon ba'y nasa kalagitnaan natin o wala? They have a doubt. They have a question. Is the Lord among us or not? Meron po silang pagdududa at may katanungan kung kasama ba talaga natin yung Diyos o hindi. If not, this is just a suffering. Kung hindi, ito lang ay kahirapan. The life in the wilderness is meaningless. Yung buhay sa ilang ay walang kabuluhan. They regret and complain. Talagang manghihinayang sila at magreklamo. But if there is God, that is the training, there must be the guidance, and God is protection. Ngunit kung nandun po yung Diyos, yun po ay pagsasanay, paggagabay, at yun po ay pagpoprotekta ng Diyos. So think about this. Even though the Israelites feel thirsty, they always drank the water. Isipin niyo po to, bagaman nauuhaw po yung mga Israelita, sila pa rin po ay nakakainom ng tubig. When the Moses hit the rock, you understand my pronunciation? Rock. When Moses hit the rock, the water came out. Nang hampasin po ni Moises yung bato, lumitaw po yung tubig. At the time, the only man of Israel is the 600,000 people. Nung panahon po na yon, yung bilang po ng mga lalaki lamang po sa mga Israelita ay 600,000. So if we compute including the children and the women, it must be more than 2 million. Kaya nga po kung atin pong bibilangin, yung lalaki, babae at mga matatanda, halos 2 milyon. With one cup, we cannot share all. Diba sa isang baso, hindi naman po natin kaya itong paghatian? Can you imagine how much water they had in the wilderness? Kaya naiisip nyo ba kung gaano karami yung tubig na meron sila sa gitna ng ilang? When Moses hit the rock, the water came out and it became the river. Kaya nung hampasin po ni Moises yung bato, may lumabas na tubig at ito'y naging gaya ng ilog. That's why all Israelites drank the water. Kaya lahat po ng mga Israelita ay uminom ng tubig. Even though they felt thirsty, God gave them the water. Kaya bagaman nauuhaw sila, binigyan po sila ng Diyos ng tubig. Even though they were hungry, God gave them the manna every morning. Bagaman nagugutom sila, binibigyan po sila ng Diyos ng mana araw-araw. Even though they have many difficulties, God always guide them and protect them through the pillar of the fire and the cloud. Kaya kahit meron po silang mga kahirapan, lagi po silang ginagabayan ng Diyos pamagitan ng haligi ng apoy at haligi ng mga ulap. So what's the problem in the wilderness? Kaya ano ba yung problema sa ilang? Actually, no problem because God was with them. Sa katunayan, wala po dahil kasama nila yung Diyos. We are staying in the church. Tayo po'y nananatili sa church. We have many problems sometimes. Marami po tayong problema minsan. But it cannot be the problem because as long as God is with us, God will guide us. Ngunit hindi po ito magiging problema dahil hanggat kasama po natin yung Diyos, gagabayan po tayo ng Diyos. God will protect us. Poprotektahan po tayo ng Diyos. God will solve the problem. Gayun din po, susolusyonan ng Diyos yung problema. So let's look at the Deuteronomy chapter 8. Tignan po natin sa Deuteronomio, Kapitulo 8. Deuteronomy chapter 8, verse 4. Deuteronomio po, Kapitulo 8, versikulo 4. Deuteronomy chapter 8, verse 4. Would you read? Verse 4, ang iyong suot ay hindi na luma, hindi na maga ang iyong paa sa loob ng 40 taon. How many clothes did you have in your life? Gaano karami ba yung mga damit na meron kayo sa inyong buhay? Isa? Isa lang po ba? Dalawa lang? We had many and we have many. Di ba nagkaroon na po tayo ng maraming damit at marami pa tayong damit? When Israel people got out of Egypt, they probably couldn't bring the many clothes. Kaya nung umalis po yung mga Israelita sa Ehipto, maaring hindi po sila nakapagdala ng napakaraming kasuotan. But
Bible says, your garment did not wear out on you Ngunit sinasabi ng Biblia na ang iyong suot ay hindi naluma sa inyo for 40 years. sa loob ng 40 taon. So, in the middle of the wilderness, they couldn't recognize God's protection. Kaya nga po sa kalagitnaan ng ilang, hindi po nila makita yung pagprotekta ng Diyos. It's so hard, and we have only one clothes, and we thirsty, we are hungry. But when they look back their 40 years life in the wilderness, there is nothing, there is no problem. Everything was actually enough. Sa katunayan po, nung nasa ilang po sila po talaga ay maaaring magreklamo na napakainit, isa lang yung kasuotan nila, sila yung nauuhaw, nagugutom. Ngunit nung kanila pong inalala yung kanilang buhay sa loob ng 40 taon sa ilang, kanila pong naisip na wala talaga silang naging problema. Even though we cannot become even though we cannot live like a rich, super rich family, when we look back our life since we get salvation, everything was enough. And we are still survive. Kaya, di ba, kahit hindi po tayo nabuhay sa isang pamilya ng napakayaman, kung atin pong aalalahanin yung ating buhay nung tayo po'y naligtas, nung lahat ng bagay ay sapat na. Even though we stay in the wilderness, we have to believe. As long as God is with us, there is protection and guidance. Kaya habang nananatili po tayo sa ilang, dapat po tayong manampalataya na hanggat kasama po natin yung Diyos po yung laging gagabay at poprotekta sa atin. That's the reason why God allow us to stay in the wilderness. Kaya yun po yung dahilan kung bakit po pinahintulot ng Diyos na tayo po'y manatili sa ilang. Even though we have some problems and misunderstanding, God allow us to stay in the church because the verse 2 and 3. Kaya bagaman marami po tayong kahirapan at mga hindi pagkakaunawaan, pinahintulot po ng Diyos na manatili tayo dito dahil sa verse 2 and verse 3. The chapter 8 verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. The reason why God allows us the many trials and difficulties in the church and in our life is because God wants to humble us. Kaya nga po yung dahilan kung bakit po pinapahintulot ng Diyos yung mga pagsubok at mga kahirapan sa ating buhay at sa loob ng church. Yung dahilan po nun, dahil gusto po tayong pagpakumbabain ng Diyos. Let's look at ourselves. Yung atin pong makita yung ating sarili. Am I proud, arrogant, or humble? Tingnan niyo po yung sarili ninyo. Kung ikaw ba'y mapagkumbaba o mayabang? Huh? What do you think? So tingin niyo po. Proud or humble? Mayabang o mapagkumbaba? If we say we are humble, we are already we are already proud. Kaya kung sasabihin natin mapagkumbaba tayo, mayabang na tayo. We are so arrogant, more than we think. Napakayabang po natin higit sa ating may isip. That's why through the trials and the sufferings, God wants us to be humble. Kaya nga po, sa pamamagitan po ng mga pagsubok at kahirapan, gusto po tayong pakumbabain ng Diyos. Because if we are not humble, we don't rely on God. Dahil kung hindi po tayo mapagkumbaba, hindi po tayo aasa sa Diyos. So, God sometimes tests us. The test you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Kaya nga po, gusto po tayong subukin ng Diyos upang malaman kung ano yung nasa ating puso, kung atin bang tutuparin yung kanyang mga utos o hindi. I'd like to ask you, do you attend the church for the Lord or to show to others? Tatanungin ko po kayo, pumunta ba kayo dito sa church para sa Panginoon o para lamang magpakita sa iba? Para sa Panginoon. Do you join the ministry and work hard for the Lord or for others? Nakibahagi ka ba sa ministeryo at gumagawa ng napakadami para sa Panginoon o para sa iba? For the Lord. We read the Bible, we pray only for the Lord. Tayo po'y nagbabasa ng Biblia at tayo po'y nananalangin, dapat lamang po para sa Panginoon. Sometimes I see some members, when they are leaders, they work so hard. Minsan, nung nakita ko po yung mga miyembro, nung sila po yung mga leader na, sila ay
talagang gumagawa ng napakarami. But when they lose their position, they don't want to do anything. Ngunit nung natanggal yung kanilang posisyon, ayaw na nilang gumawa ng anuman. What's that? Ano kaya yun? It is proven that they are working for other people, or they did something to show themselves, not for the Lord. Patunay lamang po yun na sila po'y kumikilos para sa iba at upang may pakita yung kanilang sarili at hindi para sa Panginoon. We attend the church for the Lord. Tayo po'y pumupunta sa church para sa Panginoon. We work hard and sacrifice for the Lord. Tayo po'y nagsisikap at nagsasakripisyo para sa Panginoon. That's why whether we have difficulties or we are misunderstood, we keep abiding in the church and live for God. Kaya kahit meron po tayong mga kahirapan at mga maling pagkakaunawaan, dapat pa rin po tayong manatili sa church at mabuhay para sa Panginoon. That's why God allow us to stay in the wilderness. Kaya nga po pinapahintulot po ng Diyos na tayo po'y manatili sa ilang. And verse 3, here is another reason. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ikaw ay pinagpakumbaba niya ng ginutom kanya at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang may paunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Every morning, God gave the Israelites the manna. Kada umaga po, binibigyan ng Diyos ng mana yung mga Israelita. Manna is a shadow of the word of God. Yung mana po ay anino ng salita ng Diyos. So without the manna, they couldn't live. Kung wala po yung mana, hindi po sila mabubuhay. Like this, the reason why God continue to give the manna to Israel people in the whole life of in the wilderness is because God wants to teach us we cannot live without the word of God. Kaya nga po yung dahilan po kung bakit araw-araw na binigyan po ng Diyos ng mana yung mga Israelita kada umaga, ito po yung dahilan na hindi po natin kayang mabuhay kung wala po yung salita ng Diyos. So even though there are so many trials, Israel people had no problem because God was with them. Kaya nga 'di ba kahit marami pong pagsubok yung mga Israelita, wala pong problema yun sa kanila dahil kasama nila yung Diyos. Let's look at the Jeremiah chapter 2. Tingnan po natin sa Jeremias kapitulo 2. Jeremiah chapter 2 verse 31. Jeremias po kapitulo 2 bersikulo 31. God asked to Israel people like this. Tinanong po ng Diyos yung mga Israelita na gaya nito. 31, Verse chapter 31. 2, verse 31. O generation, see the word of the Lord. Have I been the wilderness to Israel, or the land of darkness? Why do my people say, we are lost, we will come no more to you? At ikaw, o salinlahi, dingginin niyo ang salita ng Panginoon. Ako ba'y naging lupang ilang sa Israel o isang lupain ng makapal na kadiliman? Bakit sinasabi ng aking bayan, kami ay malaya, hindi na kami lalapit pa sa iyo? God asked, have I become a wilderness to you? Tinanong po sila ng Diyos na naging ilang ba ako sa inyo? Wilderness is the place having no food, no water, and only suffering. Yung ilang po, ito po yung lugar na walang pagkain, inumin, at puro lamang po kahirapan. So even though the Israel people stayed in the wilderness, they don't experience the wilderness, they don't experience God like a wilderness. Kaya nung nananatili po yung mga Israelita sa ilang, hindi po nila naranasan yung Diyos na gaya ng ilang. Even though they stayed in the wilderness, everything was enough. Kahit na nananatili sila sa ilang, lahat ng bagay ay sapat na. That's why God asked the Israelites, have I become a wilderness to you? Kaya tinanong po ng Diyos yung mga Israelita na ako ba'y naging ilang sa iyo? Have I not provided the word of God and the water and food? Hindi pa kita binigyan ng salita ng Diyos, ng pagkain, ng inumin? So think about this. Church. In the church. God is in the church. Kaya isipin niyo po to, sa church, nandun yung Diyos. Then, is there something not enough in the church? Ngayon, meron bang hindi sapat sa church? Word of God, prayer, fellowship, everything is enough, even though we have many difficulties. Yung salita ng Diyos, fellowship, pananalangin, lahat ng bagay ay sapat na kahit meron po tayong mga kahirapan. Even though we have many difficulties, God always guide this church
and protect the church. Kahit marami tayong kahirapan, patuloy na ginagabayan ng Diyos yung church na to at pinoprotektahan. That's why God can also ask us, have I become a wilderness to you? Kaya tinatanong din po tayo ng Diyos, naging ilang ba ako sa iyo? The problem is, when we faced on the problem in the church, we don't wait. Yung problema po, kapag nakaharap po tayo ng problema sa loob ng church, hindi tayo marunong mag-antay. Until God solve the problem. If we don't wait, then what happened? We depart from the church. Hanggang sa masolusyonan po ng Diyos yung ating problema, kaso kung hindi po tayo mag-iintay, ano po mangyayari? Tayo po'y aalis sa church. If Israel people were patient in the wilderness, they could be blessed so much more. Kung nakapag-antay lamang po yung mga Israelita sa ilang, maaring pinagpala po sila ng higit ng Diyos. But they didn't know the plan of God. Ngunit dahil hindi po nila alam yung plano ng Diyos, That's why when they face on the problem in the wilderness, they start to complain. kaya nung nagsimula po na maranasan nila yung problema sa ilang, nagsimula po silang magreklamo sa Diyos. Then what happened? At ano po nangyari? The fiery serpent bite them. Yung nakalalasong ahas po ay tinuklaw sila. That's why so many people died. Kaya napakaraming tao po yung namatay. So if we don't see the God in the church, when we face on the problem in the church, we start to complain. Gayun din po, kung hindi na po natin makikita yung Diyos sa church, kapag nakaranas na po tayo ng kahirapan sa church, magsisimula na po tayong magreklamo. But God is in the church. That's why finally God solved the whole problem in the church. Pero dahil nasa church po yung Diyos, sa kauli-ulian po nun, solusyonan po ng Diyos yung problema. Naintindihan po? Here is one lady. She live in the island. Meron po dito isang babae, siya po yung bahay po niya ay nasa isla. In this island, not the man. Sa isla po na ito man. ay walang lalaki. No single man. Walang lalaking single. So she really wants to get married. Kaya ninanais niya talagang may kasal na. But no single man in this island. Pero wala na pong single na lalaki sa isla na yun. One day, her friend called in the land. Sa isang araw po, yung kanyang kaibigan po ay tumawag mula sa lupain. Until 2 p.m., if you come here, I'll introduce one man. Sa alas 2 ng hapon, kung pupunta ka dito, may papakilala ako sa yung lalaki. Then this island, there is only one ferry. The ferry is only one time. At sa isla po na ito, meron pong isang bangka at yung bangka na yon ay isa lang. Bangka? So the 1 p.m. when the ferry arrived, immediately it depart. Then no more ferry. At tuwing alauna po ng hapon, kapag po yung barko ay nakarating na at umalis, wala na po matitira pang barko. So she was so excited because she wants to get married. Kaya talagang excited na siya dahil gusto niya nang ikasal. And dressed up. Then it's already 12:50. At siya po yung nag-makeup at nagsuot ng magandang suot at yung oras ay 12:50 na. She was late. Siya po ay huli na. If I miss this ferry, this boat, how can I get married? Sabi niya na kung hindi ko mapupuntahan yung barko na to, paano ako may kakasal? So she ran. Kaya tumakbo po siya. Then from the port, the boat is deep. Was leaving. At yung barko po ay papaalis na. So she rushed and stop. I want to get married. Kaya pinatigil niya po yun at sabi niya na, tigil, gusto ko nang ikasal. I want to get married. Gusto ko nang ikasal, tigil. Then there is some distance, but she really wants to get married, so she jumped. At kakaunti pa lamang po yung layo nun, kaya nga po, sa pagnanais niya pong ikasal, tumalon po siya. Jump. Jump. But fall down and all wet.
At siya po'y nahulog at basang-basa siya. All the eyeline is floating and the loose is flowing and she cried and I want to get married. Kaya She yung, cried and cried. kaya yung eyeliner niya ay nabasa, yung kanyang makeup nabasa, kaya tumiyak-iyak pa siya na gusto ko nang ikasal. Umiyak siya nang umiyak. Then all people in the boat and the port said, why she doesn't wait? The boat is coming. Kaya lahat po ng mga tao na nasa barko at nasa pangpang nagsabi, ba't hindi siya nakapag-antay? Paparating pa lang yung bangka. So boat was leaving or coming? Kaya yung barko po ba, papaalis o paparating pa lang? It was coming, but she didn't think. Paparating pa lang po. Ngunit hindi po siya nag-isip at tumalon siya. So this lady still stay in the wilderness as a single. Kaya yung babae po na ito ay nanatili po sa isla na yon ng single. Joke lang. The important thing is, if we are not patient, we can make a big mistake. Yung mahalagang bagay po, kung hindi po tayo makakapag-antay, makakagawa tayo ng napakalaking kamalian. The God said, just come and look at the salvation which God showed you. Sinabi po ng Diyos na pumarito ka lang at pagmasdan mo yung kaligtasan ay ipapakita sa iyo ng Diyos. Israel people, when they faced on the Red Sea, they were so nervous. Yung mga Israelita po, nung kanila nakita yung dagat na pula, talagang kabadong-kabado sila. Because Egyptian soldiers chased them and there is the valley and in front of them there is a Red Sea. They cannot escape. Dahil sa likod nila, nandun yung mga sundalo ng Ehipto. Ganon din po na sa harapan nila may karagatan. Kaya wala na po silang takas. But God said, come, wait. Then I'll show the salvation. Ngunit sabi po ng Diyos na kalma lang at magantay at ipapakita ko sa iyo yung kaligtasan. Let's look at the Exodus chapter 13. Tignan po natin sa Exodo Kapitulo 13. Exodus chapter 13, verse 21. Exodo Kapitulo 13, versikulo 21. Exodus chapter 13, verse 21. Would you read? Ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan at sa gabi ay isang haliging apoy upang tanglawan sila upang sila'y makapaglakad sa araw at sa gabi. Israel people, they never seen the God in their eyes. Yung mga Israelita po, hindi po nila nakita yung Diyos sa pamamagitan ng mata. But every day, every moment, they saw the pillar of the cloud and the pillar of the fire. Ngunit araw-araw, kada oras, kanila po nakikita yung haligi ng apoy at haligi ng ulap. When they are hot, God made the shadow through the pillar of the cloud. Kapag naiinitan sila, binibigyan po sila ng anino ng Diyos sa pamamagitan po ng haligi ng ulap. When they are cold, God prepared the pillar of the fire. At kapag nilalamig naman sila, hinahanda ng Diyos yung haligi ng apoy. So even though they cannot live like a super rich people, there is everything was enough. Kaya nga po, kahit hindi po sila mamuhay gaya ng mga taong napakayaman, lahat po ng bagay ay sapat na. God guided them and protected them. Ginagabayan sila ng Diyos at pinoprotektahan. And the verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi umalis sa unahan ng taong bayan. Yes. So, God says, He did not take away the pillar of the cloud by day and the pillar of the fire by night from before the people. God never departed from Israel people. At sinabi po dito na yung haliging ulap ay hindi inalis ng Diyos sa araw at ang haliging apoy sa gabi, ibig sabihin hindi po iniwanan ng Diyos yung mga Israelita. So God is in the church. Kaya yung Diyos po ay nasa church. And as long as we stay in the true church, God never depart us. God always protect us and guide us. Kaya hanggat hindi po tayo umaalis sa church, yung Diyos po ay poprotektahan tayo at gagabayan. We have to know the owner, head of the church is God. Dapat po nating maunawaan na yung may-ari o yung ulo ng church ay yung Diyos. That's why Moses was called the servant. Kaya nga po ang tawag kay Moises ay alipin. The master
hire the many servants and the workers 'Di ba yung master, siya po ay nag-hire ng mga maraming alipin to care his house. upang alagaan o ingatan yung kanyang bahay. So, the church is the house of the Lord. Kaya yung church po ay tahanan ng Diyos. That's why God used all the pastors and the leaders and the people, save the people, to care his house. Kaya nga po ginagamit po ng Diyos yung pastor, yung mga leader, yung mga ligtas na tao upang alagaan yung church. Let's look at the Revelation chapter 1. Tingnan po natin sa Apokalipsis Kapitulo 1. That's why the Moses was called the servant. Kaya ito po yung dahilan kung ba't tinawag na alipin si Moises. Revelation chapter 1 verse 20. Apokalipsis chapter 1 verse 20. The mystery of 7 stars which you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches. The 7 stars are the angels of the 7 churches. It's not literally angel, that's the workers in the church. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyon nakita sa aking kanang kamay at ang 7 gintong ilawan, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 ilawan ay ang 7 iglesia. Yung anghel ng 7 bituin po, ang mga anghel po ng 7 iglesia ay hindi po talagang anghel. They are the workers of the Lord in the church. Sila po ay yung mga manggagawa ng Diyos sa loob ng iglesia. Then 7 lampstands which you saw are the 7 churches. The lampstand indicates the church. At ang 7 ilawan ay ang 7 iglesia. Kaya yung 7 ilawan po ay ang iglesia. So God is in the church. Kaya yung Diyos po ay nasa iglesia. And God is holding the 7 stars. It means God used the workers in the church. At hawak po ng Diyos yung 7 bituin. Ibig sabihin, ginagamit po ng Diyos yung mga manggagawa niya sa church. The chapter 2 verse 1. Chapter 2 po verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa anghel ng iglesia sa Epeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Yes. This is important. The Jesus Christ is walking in the midst of the 7 golden lampstands. It means God is in the middle of the church. Napakahalagang bagay po nito. Sabi po dito na lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Si Jesucristo po ay lumalakad at nandito po sa kalagitnaan ng church. As the head of the church, God is walking in the church, in the middle of the church. Kaya bilang ulo ng iglesia, si Jesucristo po ay yung Diyos ay lumalakad sa kalagitnaan ng church. That's why nobody can hide the hidden sin in the church. Kaya nga po, walang sino man yung makakapagtago ng lihim na kasalanan sa loob ng church. Pastor, I have a hidden sin, but nobody knows. Pastor, meron po akong lihim na kasalanan, no? Pero wala naman pong nakakaalam. You cannot think like this. It means God is giving you the time to repent. Dapat wag mo pong isipin yung ganitong bagay. Yung kahulugan lamang po nun ay binibigyan ka po ng Diyos ng pagkakataon na magsisi. If you don't repent, one day God will reveal it. At kung hindi ka magsisisi, isang araw po, ihahayag yun ng Diyos. As an owner, God wants to cleanse His house. Kaya bilang may-ari, yung Diyos po, gusto niya pong linisin yung kanyang bahay. So God wait and wait, but if it's still dirty, God cleans up. Kaya nga po yung Diyos ay nagkaantay. Ngunit kung patuloy o nananatili pa rin marumi, lilinisin po yun ng Diyos. What do you call it? Rotten? Yung bulok po ng ngipin. What do you say? Huh? Toothache? Oh, okay. Let's say toothache. Tooth decay. Tooth decay. Tooth decay? Oh, tooth decay. So in the beginning, we just the treat aska pasta. Oh, sa una pasta? po, atin lamang po itong pinapasta. But if it is still problem and become more serious, we pull out of the teeth. Ngunit kung ito po ay patuloy na nagiging problema at atin na po itong tinatanggal. In the church, God already know everything.
Sa loob po ng church, alam po ng Diyos lahat ng bagay. Even though we are not perfect, we have a hidden sin, God still giving us the chance to repent. Kahit hindi po tayo perpekto at meron po tayong lihim na kasalanan, binibigyan pa rin po tayo ng Diyos ng mga pagkakataon. But if we don't repent, and if we don't recognize our sin, God pull out. Ngunit kung hindi po tayo magsisisi at ihahayag yung ating kasalanan, aalisin po tayo dito ng Diyos. It is so painful. At napakasakit po nun. Let's look at the 2 Chronicles chapter 3. Tignan po natin sa ikalawang Kronika, Kapitulo 3. 2 Chronicles chapter 3, Ikalawang mga Kronika po, Kapitulo 3, verse 17. versikulo 17. 2 Chronicles chapter 3, verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. The 2 Chronicles chapter 3, verse 17, 3, 2, 1. Kanyang itinayo ang mga haligi sa harapan ng templo, ang isay sa timog at ang isay sa hilaga. Ang nasa timog ay tinawag na Jakin at ang nasa hilaga ay Boaz. In the temple of the Solomon, there are two pillars. Sa templo po ni Solomon, merong dalawang templo. Merong dalawang haligi. So, this is the temple of the Solomon, and two pillars stand in the front. Kaya ito po yung templo ni Solomon at meron pong dalawang haligi na nakatayo sa unahan. And it says Jagin and Boaz. At meron po nakalagay dito na Jakin at Boaz. Jagin means God will establish. Yung Jakin po, ibig sabihin, yung Diyos yung magpapatatag. And Boaz means the power is in the Lord. At yung Boaz po, ibig sabihin na yung kalakasan ay nasa Panginoon. So God made all the heavens and the earth. Kaya yung Diyos po yung gumawa ng lahat ng langit at lahat ng mga langit at lupa. And God established the Israel people. At yung Diyos po yung nagpatatag sa mga Israelita. God made the church in the wilderness. Ginawa po ng Diyos yung church sa ilang. Now, since Jesus Christ died on the cross, God established the church these days. Kaya nga po, simula nung namatay po si Jesucristo sa krus, itinatag po ng Diyos yung church sa panahon natin. So without God, everything cannot be established. Kaya nga po, kung wala po yung Diyos, hindi po maitatatag yung lahat ng bagay. And Boaz meaning is the power is in the Lord. At yung kahulugan naman ng Boaz na yung kalakasan ay nasa Panginoon. So if the church has the problem, God cleans the church. Kaya nga po, kung may problema po yung church, nililinis niya po yung church. Let's look at the Exodus chapter 18. Tignan po natin sa Exodo. We don't have enough time. We don't have enough time. Let's look at the Exodus chapter 16. Tignan na lamang po natin yung Exodo, Kapitulo 16. Verse 21. Versikulo 21. So, one of the most important part staying in the wilderness is eating the manna. Yung isa pong napakahalagang parte po ng pananatili po sa ilang ay yung pagkain ng mana. The manna, the verse 21. Let's read it together. 3, 2, 1. Sila'y namumulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang kailangan. Ngunit kapag ang araw ay umiinit na, ito ay natutunaw. So Israel people, if they are late, they cannot gather the manna because it melts. Kaya nga po, kapag nahuhuli na po yung mga Israelita, hindi na po sila nakakuha ng mana dahil ito ay natutunaw na. So what is the most important thing in the church and in our Christian life? Kaya ano ba yung napakahalagang bagay sa loob ng church at sa ating buhay Kristiyano? Manna. Yung mana. Word of God. Salita ng Diyos. So if we are lazy, we cannot gather the manna, it means we are still hungry. Kaya kung tayo po'y tamad at hindi po tayo nagtitipon ng mana, ibig sabihin tayo ay gutom. Then when the Israel people moved to the land of Canaan, the people who don't eat well and who are still hungry, they always stayed in the last
and they stay out of the Egypt, Israel people. Kaya nga po habang patuloy po na naglalakad yung mga Israelita sa ilang, yung mga tao po na hindi po nakakakuha ng mana, sila po ay pahuli ng pahuli hanggang sa sila po ay nahiwalay na po sa grupo ng mga Israelita. The behind the Israel people, there is the army of Amalekite. At sa likod po ng mga Israelita, nandun po yung hukbo ng mga Amalekita. Amalekita is the sons of Esau. Yung mga Amalekita po ay yung mga anak ni Esau. That's the shadow of our flesh, our sinful nature. Yun po yung anino ng ating pong laman, yung ating likas na pagkamakasalanan. So, when we stay, even though we stayed in the church, if we don't study the Bible and read the Bible, if we don't eat the spiritual food, spiritual manna well, we will stay behind and we cannot control our sinful nature. Kaya nga po, kahit nananatili po tayo sa church, kung hindi po tayo kakain ng spiritual na mana o yung spiritual nating pagkain, yung salita ng Diyos, tayo rin po ay mahuhuli hanggang sa mapunta tayo sa likuran at mahiwalay na tayo sa church. So, Israel people, every day, they gather the manna and the cook and eat. Kaya yung mga Israelita, araw-araw kanila pong pinokolekta yung mga mana at iniinit at kinakain. We have a Wednesday sermon. Meron tayong Wednesday sermon. Lord's Day sermon. Araw ng Panginoon. I understand. If you have a work, and even though you have a work and you are late, you try to join the Wednesday sermon and Lord's Day sermon. That is so great. Kaya nauunawaan ko po na kahit na late na kayo dahil sa trabaho ninyo na pag-attend ng Wednesday sermon, Sunday sermon, yun po ay napakagandang bagay. But what if we come early, not late, and we join even the quiet time and prepare our heart to listen the word of God? Ngunit paano kaya kung hindi po tayo nahuli, kundi mas maaga pa at tayo po nakibahagi sa quiet time at nakapakinig ng salita ng Diyos? Because when you go back, you might remember only the lady in the island. Dahil maaari na sa pag-uwi ninyo, yung maaalala nyo lang ay yung babae sa isla. Lady in the... That was funny. Nakakatawa talaga yun. Then nothing left. Ngayon, wala nang natira. If you come in the middle, you miss a lot. Kung nasa kalagitnaan ka na dumating, napakarami yung nasayang. So, I really prayed, we come early, Wednesday sermon and Lord's Day sermon. Kaya patuloy po talaga akong nananalangin na makapunta po tayo ng maaga tuwing Wednesday sermon at Sunday sermon. Pastor, I live malayo. My house is malayo. Pastor, na malayo yung bahay namin. There is a solution. Meron pong solusyon. Sleep in the church on Saturday. Matulog ka po sa church sa Sabado. I allow you. Ipapahintulog ko sa iyo. Oh. Some members really do it. Yung ibang miyembro po, ganun yung ginagawa. Because of the fair, because of the time, they want to sleep in the church on Saturday and join the choir team. Quiet time. At dahil po sa pamasahe at sa oras, sila po ay natutulog po sa church at nakikibahagi sa quiet time. I really believe they'll grow up. Talagang naniniwala ako na lalago sila. They'll be used by God. Sila'y gagamitin ng Diyos. So, without manna, Israel people couldn't follow the Lord well. Kaya kung wala po yung mana, yung mga Israelita, hindi po nila masunod yung Panginoon ng maayos. Let's look at the last verse, the Numbers chapter 11. Tignan po natin yung huling bersikulo sa mga Bilang, Kapitulo 11. Numbers chapter 11, verses 7 to 9. Bersikulo 7 hanggang 9 po. Israel people couldn't eat the manna itself. Yung mga Israelita po ay ayaw nang kumain ng mana. They had to crush it and grind and cook. Yung mga Israelita po, ganito po nila kinakain yung mana. Kanila pong niluluto at pinapalayok. Dinidikdik at ginigiling. Verse 7 and 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mana ay gaya ng butil ng kulantro at ang kulay niyon ay gaya ng kulay ng bidelyo. Ang mga taong bayan ay lumilibot at pinupulot iyon at kanilang ginigiling sa mga gilingan o dinidikdik sa mga lusong, niluluto sa mga palayok at ginagawa iyong mumunting tinapay. Ang lasa nito ay gaya ng lasa sa tinapay na niluto sa langis.
When they cook the manna, they can digest. Nung kanila pong niluto yung mana, kanila po itong nadadigest. They also can taste the very nice flavor. At kanila pong nalalasahan yung napakasarap na lasa. So, what does it mean? When we study the Bible, in order to digest, in order to make that word ours, we have to meditate and read and review. Yung ibig sabihin po nito, yung at sa ating po pagbabasa ng Biblia, dapat po natin itong nguyain. Dapat po natin itong bulay-bulayin, basahin at i-review. Then we can also feel the taste of the Word of God. Nang sa gayon po, atin din pong malasahan yung salita ng Diyos. One senior pastor asked the youth group, is there anyone who doesn't sleep at all whole night because of the reading the Bible? May isang senior pastor na tinanong yung mga youth na kung meron ba sa kanila na hindi na natutulog dahil sa pagbabasa ng Biblia. That pastor really many days, for many nights, he didn't sleep because when he read the Bible, he was so excited. Study more. Then it's already morning. Yung pastor po na yun, sa loob ng maraming araw po, hindi po siya nakakatulog sa magdamag dahil talaga po siyang na-excite sa pag-aaral po ng Biblia at mag-aaral pa siya ng pag-aaral hanggang sa mag-umaga na. So when he asked you the question, all the youth group felt shameful. Kaya nung tinanong niya po yung tanong na yun, lahat po ng mga kabataan ay nahiya. Is there anyone who didn't sleep at all by reading the Bible? Meron ba sa inyo na hindi na natutulog dahil nagbabasa ng Biblia? So we have to cook the Word of God. Kaya dapat din po nating lutuin yung salita ng Diyos. We meditate and read again and again, review, then it becomes ours, and that word becomes so sweet. Dapat po natin itong pagbulay-bulayan, basahin, at din pong i-review, at yung salita po na yun ay magiging sa atin, at yung salitang yun ay magiging matamis sa atin. So since we get salvation, until we go to heaven, we have to stay in the church. Kaya simula po nung naligtas po tayo, bago po tayo makapunta po sa langit, dapat po tayo manatili sa church. Because in the church, there must be the God's guidance and protection. Dahil sa loob po ng church, nandun po yung patnubay at pagprotekta ng Diyos. And we must continue to learn the Word of God to follow our Lord. At dapat pa po tayong higit na makapag-aral ng Biblia upang makasunod po tayo sa Panginoon. Tama po ba? Tama po ba? Let's pray together. Manalangin na po tayo.